Magandang araw at ngayon ay pag-aralan muli natin ang salita ng ating Panginoon at dun pa lang tayo sa topic natin na series natin na Encounter God. So, ang topic natin ngayon is related sa lahat ng bawat isa sa atin. And sabi doon, ang title ng topic natin is What is Born Again? So, ang pagiging born again po is not all about the religion that we have, but it is a relationship with God. Ito yung relationship natin sa ating Panginoon, hindi sa sekta na meron tayo o sa religion na meron tayo, because we are not saved by the religion that we have. Masasave lang tayo sa ang magiging basa nito ay ang connection natin sa ating Panginoon, our relationship with God. So, basahin natin yung ating verse ngayon na matatagpuan sa aklat ng John 3, verse 3. Sabi dito, sumagot si Jesus, "Tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos." So, dito marami ring nalilito sa verse na to na paano ipanganak na muli kung naipanganak ka na. At physically, marami yung iba nagtataka kaya hindi maunawaan. Pero yung sinasabi na ipinanganak kang muli is all about sa pagkatao na meron tayo. Yung lilimutin mo yung mga nakaraan mo, yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa paningin ng ating Panginoon. At sabi nga, once na naging Christian ka na, ikaw ay followers na ng ating Panginoong Jesus. So, yung ating topic ngayon, sabi dito, una, sa teaching natin, being born again means new creation of Christ. Sabi doon, ang pagiging born again ay masasabing isang bagong creation ng ating Panginoon. Ibig sabihin, wala na yung dating pagkatao mo at ikaw ay bago ng nilalang sa ating Panginoon. Bagamat hindi mo makukuha ng biglaan. Pero sabi nga doon, day by day, kailangan may nababago sa buhay ng bawat isa sa atin. Pangalawa, sabi dito, being born again means born on the Spirit. So, ang pagiging born again is meaning, is ito yung sa Spirit natin. Hindi yung, sabi nga, born again ka ngayon, tapos bukas hindi na. So, ang pagiging born again is born in the Spirit. Ibig sabihin, yung Espiritu na nanahan sa atin is yun yung Espiritu na nanggagaling sa ating Panginoon. Hindi na tayo dapat yung mga tao na sasabihin natin at i-reason natin, kasi ito nga yung ugali ko magagalitin nga ako ano magagawa ko, ito na ako. So, ang pagiging born again is a born in the Spirit. Ibig sabihin, yung lahat ng mga nagagawa mong pagkakamali, lahat yan, ibinigay mo na sa ating Panginoon. At kung talagang ilalapit mo sa ating Panginoon, lahat yan ay mababago. Hindi mo pwedeng i-reason na Kristiyano ka na, nasabihin mo, ito na yung ugali ko ito na ako ito na yung nakasanayan ko, ito talaga yung pagkatao ko. No. Ang pagiging Christian, sabi nga, is a born with the Spirit. Ibig sabihin, yung pusong handang magpabago, magpalinis sa ating Panginoon para maging kaaya-aya o magandang samyong handog sa ating Panginoon. Pangatlo, sabi dito, born again means experiencing Jesus as King. So, yung pagiging born again natin, ito yung talagang ma-experience natin na talagang ang Panginoong Jesus ay buhay na kumikilos sa atin. Na anumang pagsubok, yung pagdaanan natin, ay never tayo nabibitaw sa ating Diyos. Sapagkat alam natin na yung pinaglilingkurin natin ay na-experience na natin kung paano tayo samahan, pasayahin, at bigyan ng solusyon sa mga problema at manatiling matatag sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, being born again means experiencing Jesus as King. Declare natin na talaga ang Panginoong Jesus ay isang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. So, para naman po sa ating application, sabi dito sa una, do not make excuses for habitual sins. So, marahil yung iba minsan nasasabi nila, Lord, ngayon lang naman, patawarin mo na po ako kasi talagang hindi ko na kaya. Minsan magiging reason natin yung mga, sabi nga, mga nakasanayan natin gawin, mga bagay na akala natin normal lang na hindi maapektuhan yung pananampalataya natin, pero malaki pala yung impact sa buhay ng bawat isa sa atin na kapag nakasanayan na natin, dadating yung time na
na magiging normal na lang sa'yo, na akala mo hindi kasalanan sa Panginoon, pero isa pala itong malaking pagkakasala sa ating Diyos. So, do not make excuses for habitual sins. So, pangalawa, sabi dito, pursue renewal through Spirit-filled life. So, sabi nga, i-pursue natin lagi na ma-renew yung buhay natin, mabago yung buhay natin, mag-level up yung pananampalataya ng bawat isa sa atin pagdating sa paglilingkod sa ating Diyos. Sapagkat maraming bagay rin darating sa atin, masusubok tayo, manghihina tayo, pero ang Panginoon lagi yan nandyan para isupport tayo, para bigyan tayo ng mga sign kung ano ba yung dapat natin gawin. So, let's pursue renewal through Spirit-filled life. So, number 3, sabi dito, live a life of surrender to the reign of King Jesus. So, mamuhay tayo ng sinusuko natin yung buhay natin sa Diyos at aaminin din natin sa mga sarili natin na wala tayong magagawa kung talagang hiwalay tayo sa ating Panginoon. Wala tayong kakayahan na kagaya ng sa ating Diyos at wala tayong dapat ipagmalaki sa Kanya. Lahat ng bagay na meron tayo, sa isang iglap pwede ang kunin ng ating Panginoon. At sabi niya, yung pagbabago bilang isang mananampalataya ng ating Panginoon o tagasunod ng ating Panginoong Kristo ay hindi biro. Pero sabi nga doon, kung talagang mananahan ka, mananatili ka sa Diyos, sasamahan ka niya, gagabayan ka niya, upang ang Panginoong Jesus yung madakila natin sa buhay ng bawat isa sa atin. So, alamin natin kung how to be a born again. Ano ba talaga yung ibig sabihin ng salitang born again? Hindi po ito physically na muling pagkabuhay. Ito po yung isang bagong pamumuhay mo na naging maayos yung buhay mo, naging makadiyos yung mga ginagawa mo. Isang bagong buhay na handang magpabago at magpalinis sa ating Panginoon. Again, thank you for watching this video. I hope you learned something and God bless you.